Magandang gabi, mga kabebe. Gabi na, pero buhay na buhay pa rin ang damdamin natin, di ba? Nandito na naman ang inyong paboriting Tito Bebe, live mula sa Dampa sa Baclaran, handang makinig sa mga puso ninyong nagmamahal o naguguluhan. Alam nyo, ang pag-ibig parang pansit kanton. Akala mo, simple lang. Pero pag naluto na, ang daming sangkap, ang daming twist. Minsan, akala mo okay na ang lahat, steady na. Pero isang scroll lang sa feed mo, may makikita kang post at boom! Gumuho ang mundo mo. Yan ang pag-ibig, mga kabebe. Hindi nagpapaalam bago malakit. Pero nandito tayo para pakinggan yan, para damayan kayo. Kaya sige, buksan ang inyong mga puso. Ang susunod na kwento, ramdam ko marami ang makakarelate. Ang dilim ng gabi, pero mas madilim ang pakiramdam ko. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang isang pangalan. Bibo. Parang kuryente na dumadaloy sa ugat ko. Hindi ako mapakali. Sa labas, mukha akong okay. Pero sa loob, parang huminto ang lahat. Naghihintay ng hindi ko alam. Hindi ko na kaya itong bigat sa dibdib ko, Tito Bebe. Kailangan kong sabihin ang lahat bago pa ako tuluyang mabaliw. Ako si Ella, 21 anyos. Isang curtain maker nagtatahi ng mga kurtina para sa mga bahay at resort dito sa Baler. May kasintahan ako, si Bibo, na isang social media manager. Madalas kaming magkita, lalo na tuwing tanghalian, sa isang maliit na karinderiya na pagmamay-ari ni Aling Nena. Malapit lang ito sa public market ng Baler proper, kung saan din ako bumibili ng mga tela. Doon kami nagkukwentuhan, nagpaplano para sa kinabukasan namin. Isang hapon, habang naghihintay ako ng order namin sinigang na isda, nakita ko si Bibo. Papasok siya sa pinto ng karinderiya, nakangiti, pero hindi sa akin nakatuon ang ngiti niya, kundi sa kanyang cellphone. Abot-abot ang pag-scroll niya sa screen, parang may hinahanap. May amoy ng sariwang pandesal mula sa katabing panaderya, at ang ingay ng mga nagtitinda sa palengke. Pero ang lahat ng yon ay parang nawala sa pandinig ko. Ang tanging nakita ko ay ang pagkunot ng noo niya habang may tinititigan. Naramdaman ko ang biglang paghigpit ng hawak ko sa baso ng tubig, halos mabasag. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may bumulong sa akin na may mali. Isang iglap lang, pero parang may nagbago sa lahat ng plano namin. Ang simpleng pag-scroll niya, parang may bumagsak na pader sa loob ko. Doon nagsimula ang lahat ng pagdududa. Araw-araw, pagkatapos kong maghatid ng tela sa palengke, dito ako dumiretso, sa karinderya ni Aling Nena. Dito kami nagkikita ni Bibo, parang ritual na. Ang amoy ng adobo at sinigang, naging amoy na ng pag-asa ko. Ang bawat pag-upo niya sa tapat ko, parang hininga, kailangan ko. Dati simpleng tanghalian lang to. Ngayon, ito na ang nagbibigay kulay sa buong araw ko. Ang bawat kwento niya tungkol sa trabaho niya, sa mga posts, sa mga clients niya. Lahat yon parang oxygen sa akin. Ang bawat sulyap niya, kahit saglit lang, nagpapakalma sa loob ko. Pero simula nung hapon na yon, nung nakita ko siyang nakangiti sa cellphone niya, parang may lason na humalo sa bawat subo ko. Ang dating matamis na routine, naging mapait, naging takot. Ang bawat paghihintay ko sa kanya, hindi na lang excitement. Dala na rin ang kaba. Kaba na baka mas importante na ang hawak niya kaysa sa akin. Ang pagiging routine namin naging parang kadena. Hindi ko na alam kung paano mabubuhay nang wala siya o nang wala ang mga sandaling to. Nandito na naman kami ni Bibo sa karinderya ni Aling Nena. Pero iba na ang pakiramdam ko ngayon. Parang may nakabara sa lalamunan ko. Hirap akong lumunok. Ang bawat subo ng sinigang parang buhangin sa bibig ko. Pilit kong ngumiti habang nagkukwento siya tungkol sa bagong client niya, sa engagement rates. Pero ang mata ko nakatutok sa kamay niya kung paano niya hawakan ang cellphone niya. Parang may sariling buhay ang mga daliri ko. Gustong manginig. Pinipigilan ko, kinukuyom ko sa ilalim ng mesa. Ang init ng hangin sa loob ng karinderya, lalo pang nagpapasingaw sa kaba ko. Napakasikip ng dibdib ko, parang may nakadagan. Gusto kong sumigaw, gusto kong magtanong. Pero natatakot ako sa isasagot niya, sa magiging reaksyon niya. Baka masira ang lahat, ang routine na pinanghahawakan ko.
Bawat segundo parang may bomba na malapit ng sumabog. Kailangan kong magpanggap, kailangan kong maging normal. Pero ang bawat hininga ko, mabigat. Parang may nagbabadyang luha sa gilid ng mga mata ko. Konting kibot lang, alam kong babagsak na ako. Ang lapit-lapit ko nang masira. Ako si Ella. Magkaharap kami ni Bibo sa mesa ni Aling Nena. Ang init ng tanghali bumabalot sa karinderya, pero mas mainit ang pagitan namin. Tahimik kami. Ang tanging naririnig ko ay ang paghinga ni Bibo at ang malakas na tibok ng puso ko. Pilit kong iniiwas ang tingin ko, pero ramdam ko ang bawat paggalaw niya. Ang paglipat niya ng bigat sa upuan, ang paghawak niya sa baso ng tubig. May gustong kumawala sa kanya, pero pinipiligan niya ang katahimikan. Parang may sariling boses, bumubulong na mga tanong na hindi ko masabi, at mga sagot na ayaw kong marinig. Mabigat ang hangin sa paligid. Hirap akong huminga. May hindi siya sinasabi, at alam kong alam niya na alam ko, pero walang lumalabas sa bibig namin. Walang kibo, walang galaw. Tanging init at bigat ng aming mga lihim. Napakabigat. Dumating ako sa karinderya ni Aling Nena. Ang init ng araw parang hindi ko na nararamdaman. Malamig ang mga kamay ko kahit mainit ang paligid. Parang lumiliit ang paningin ko, nakatutok lang sa isang direksyon. Bawat tunog mula sa palengke, mas matalas sa pandinig ko. Ang ingay ng mga nagtitinda, ang busina ng tricycle, lahat ay parang lumalakas. Pero ang isip ko, kalmado. May desisyon na akong ginawa. Walang atrasan. Bawat hakbang ko papasok may bigat. May intensyon. Hindi na ako pwedeng umatras. Naramdaman ko ang pagtibok ng puso ko, malakas pero steady. Ito na. Ang amoy ng sinigang hindi ko na halos malasahan. Ang lahat ng nasa paligid parang blur. Ang tanging malinaw ang gagawin ko. Kailangan kong malaman ang totoo. Ngayon na, hindi na bukas, hindi na mamaya. Nakita ko siya, nakaupo sa paborito naming lamesa. Ang sikat ng araw tumatama sa mukha niya. Naglakad ako palapit. Bawat hakbang may bigat. Ang ingay ng palengke biglang humina. Huminto ako sa harap niya. Nakatutok pa rin siya sa cellphone. Ang kunot ng noo niya malalim. Alam kong hindi ako ang iniisip niya. Dahan-dahan iniangat niya ang tingin. Nagtagpo ang mga mata namin. Walang salita. Pero ang dami kong nakita. Gulat, pag-aalala, at takot. Hindi ko inalis ang tingin ko. Inayaan kong makita niya ang lahat ng pagod ko. Ang sakit, ang tanong na matagal nang nakakulong sa dibdib ko. Lumapit ako ng isang hakbang. Ang lapit na namin. Nararamdaman ko ang init ng hininga niya. Ang kamay ko, halos dumapo sa braso niya. Hindi ko ginawa. Naghihintay ako na siyang magsimula. Na siyang magpaliwanag. Ito na, ang dulo ng lahat o simula ng panibagong sakit. Mainit na kamay ni Bibo, humawak sa akin. Ella, bulong niya, puno ng pagod. Alam kong nakita mo ang phone ko. Napatango ako. Hindi ko alam pa paano sasabihin. Bumuntong hininga siya. Ang post na yon paninira sa trabaho. Pero ang kinakatakot ko, Ella, ang epekto nito sa atin, sa kinabukasan natin. Ang mga salita niya bumuhos sa akin. Lahat ng pagdududa, naglaho. Ang init ng palad at salita niya, para kaming dalawang ilog na nagtagpo. Malalim na paghinga ang pinakawalan ko. May luha na tumulo, hindi luha ng sakit, kundi luha ng paglaya, pag-unawa at pagmamahal. Bumalik ang ingay ng palengke, pero ngayon parang musika na. Ang lahat ay malinaw na. Ang usok mula sa lutuan ni Aling Nena, hindi na lang usok. Ngayon parang ulap ito ng pag-asa, bumabalot sa amin. Ang bawat huni ng ibon mula sa labas, bawat tawag ng nagtitinda ng isda, parang musika sa aking pandinig. Ang dating nakakabinging ingay ng palengke, nayon ay ritmo ng buhay. Tinitigan ko ang mga mata ni Bibo, walang bakas ng pagdududa. Ang mga mata niya parang salamin ng aming kinabukasan, maliwanag at malinaw. Ang init ng kamay niya sa akin, hindi na lang pag-alok. Ito ay pangako, isang selyo ng aming pag-ibig na hindi na matitinag. Ang mga kurtina na tinatahi ko, parang may bagong kulay na. Mas matingkad ang bawat sinulit, mas matibay ang bawat tahi. Alam kong may mga hamon pa rin,
Pero ngayon, hindi na ako natatakot. Ang pag-ibig namin parang isang malaking alon sa baler. Hindi ito masisira, kundi lalong lalakas. Dito sa karinderya ni Aling Nena, sa gitna ng lahat ng ingay at buhay, naramdaman ko ang kapangyarihan namin. Kami, si Ella at Bibo, nakatayo ng matatag. Handa kaming harapin ang buong mundo. Ang aming kwento, nagsisimula pa lang. Ngayon alam ko na, Tito Bebe, hindi lang basta tahi ang pag-ibig kundi paghabi ng tiwala at pagkunawa. Handa na akong harapin ang anumang hamon kasama si Bibo. Ang aming kwento, parang bagong kurtina, matibay at puno ng kulay. Salamat sa inyo, Tito Bebe. Ayan mga kabebe, narinig niyo ba yan? Ang ganda ng pagtatapos ng kwento ni Ella. Akala mo ba, isang tahi lang ang pag-ibig? Hindi yan ganoon kadali. Minsan kailangan mong magundo ng ilang tahi, magpalit ng sinulid. May gusot, may punit, pero hindi yan katapusan. Ang tunay na pag-ibig, parang matibay na tela. Kahit anong hagupit ng hangin, hindi basta-basta masisira. Kailangan lang ng tamang disenyo, tamang sukat, at tamang pagtahi. Hindi pwedeng minamadali, hindi pwedeng tinatamad. Paglaanan ng oras, pasensya at pagmamahal. Kung may gusot, plantahin mo. Kung may punit, tahiin mo ulit. Hindi kailangan perpekto ang bawat tahi, kabebe. Ang mahalaga, buo ang tela at maganda ang kinalabasan. Kaya kayo, huwag matakot magtahi ng sarili niyong kwento. Maging matapang sa pagpili ng tela ng buhay niyo. Ang pinakamagandang kurtina, yung nagbibigay liwanag sa inyong tahanan. Hanggang sa muli, Tito Bebe niyo yan, nagpapaalala, tahin niyo ng maayos ang inyong pag-ibig. And that's our story for today mga kabebe. Salamat sa pagbahagi ng inyong damdamin at pagpapaubaya ng inyong oras sa akin. Napakalaking karangalan ang maging konfidante ninyo. Bago tayo magpaalam, mga mahal, mayroon akong gustong iwanan sa inyong puso. Ito ay mula sa isang quote ni Marie Curie, isa sa pinakamahusay na siyentista sa mundo. Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Mga kabebe, huwag kang matakot sa nararamdaman mo. Huwag kang matakot sumubok. Huwag matakot umibig. Ang takot ay nagmumula lang sa hindi natin pag-intindi sa sitwasyon. Mag-isip ka, magnilay, at intindihin mo ang iyong puso. Hindi ka nag-iisa sa laban na yan. Sana ay naging liwanag ako sa inyong gabi. Kung na-inspire kayo sa kwento o sa ating tsikahan, pakishare naman ito sa inyong friends at sa inyong mga social media. Baka mayroon din silang kailangan makarinig nito. At para laging updated sa ating mga kwentuhan at payo, i-click niyo na ang bell icon kasama ng subscribe button para hindi kayo maiwan sa ating next late night session. At syempre, mag-comment na rin kayo sa ibaba. Anong quote ang nagbibigay lakas sa inyo? Maraming salamat muli sa inyong pagmamahal at suporta, mga kabebe. Tandaan, ang pagmamahal ay hindi dapat takutan. Dapat itong intindihin at tanggapin. Hanggang sa muli nating pagkikita. Tito Bebe sends his warmest hugs. Good night and take care always.